Di ka na i-twist na ka mo man. Di ka na sa timanan na. Namba. Mamba. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ngayon ay nandito po tayo sa opisina ni Engineer Muhajirin T. Ali MNSA. So, kasama natin sir ang Balitang Bangsamoro and Barm News Online. Ako si Tay Abdul Karim from TMN News TV. Okay, anyway sir, mag-update po kami ko ano na nga ba yung kaganapan ngayon sa Barm na update po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magandang umaga po sa inyo, sa ating nakikinig sa Morocco City. In response mo sa tanong mo na ano yung update natin sa BARM, kung papansin nyo, for the past few months na, simula nung nagsimula yung 2026, nasa sentro ng usapan ngayon, gaganaping eleksyon sa September. Pinaka-latest sa bagay na yan yung approval ng Senate sa third reading na ata. We'll be expecting a bicameral meeting in the Senate and the Congress and the lower house para finalize yung bill eventually maging batas. Maliban dyan ay yung continuous na implementation ng mga programa ng ating ministries and offices. At napabilang din dito yung mga series of engagement ng ating DDA Parliament. Lalong-lalo na yung batas na kailangan nilang aprobahan. Yung ilan doon ay may kinalaman sa eleksyon. Kaya nga napa-fast track na rin at the national level bill yung batas na kailangan para ma-set yung exact date again ng election. Kaya nagkaroon tayo ng amended laws sa redistricting, and then eventually implement namin sa electoral code. Ito yung mga key legislations na may kinalaman sa election. Sana nga matuloy na. Inshallah. Although very challenging din yung mga naaprovahang batas patungkol dito. Just few days ago ata, or last week, if I'm not mistaken, or few days ago, hindi ko lang maalala exact date, ng Monday yata, hindi mo nagkakamali, ay nalaman din natin na again, may dumulog ulit sa Supreme Court in relation doon sa pag-question sa constitutionality ng bagong redistricting law. Maalala natin, last year meron tayong BAA 77, this year ay meron tayong BAA 86. So, abangan natin kung ano ang magiging resulta ng mga bagay na yan habang piniprepare ng COMELEC eventually yung magiging kauna-unahang election sa So 100% inshallah matutuloy ang election. Pag walang hamper along the way at naaprubahan yung batas, Inshallah. expectedly baka within this month siguro ma-fast track ng Senate at ng lower house, hintay na lang kung kailan pipirma ng presidente Inshallah. yung batas, mukhang sa September second week yung magiging election natin sa Barm. Okay.
Kumusta naman po ngayon ang UBJP, sir? Continuous naman po yung ilang activity sa UBJ. Yung ilan dyan ay nakikita nyo rin malamang sa Facebook. Lalo na yung mga civic actions na pakunti-kunti nating ginagawa for the party. Ano po ang mga programa ng UBJP in line with the celebration of Holy Month of Ramadan? Ayan, may mga iilan din tayong symposium na nakita rin natin sa Facebook, yung mga activities ng party in relation doon sa mga community engagement tungkol sa mga muhadara and other related activities during this month of Ramadan. Okay, maybe wala na kami ibang katanungan na engineer. You can extend your imparting words po. Lalo na ngayong Ramadan, Holy Month of Ramadan greetings. As usual naman, no? Every Ramadan ay kailangan lahat ng Muslim sa mundo, ay nagsiselebrate ng Holy Month of Ramadan. Kaya tingin natin yung dasal, especially sa faith ng Bangsamoro. Nagdagan pa yung challenge sa mga bagay na ito dahil sa nagaganap sa Middle East. Hopefully sana hindi tayo masyadong maapektuhan ito. Ganun pa man, ang pinakamagandang gawin natin ay tingin natin yung pagdarasal natin at seek guidance yung prayer natin na sana ay magiging maganda ang moving forward ng Bangsamoro government, lalong-lalo na sa paghahanda natin yung sakaling matuloy. Hopefully sana matuloy na yung election sa September 2026. Shall. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, sir. Yan po ang buong panayam kay Engineer Muhajirin T. Ali, MNSA, spokesperson ng UBJP, PARMM. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir DJ,